Tawagin na lang akong Marco. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito. Ang unang pagkakataon na nasilayan ko ang hindi dapat makita ng ordinaryong tao. Hindi ako ipinanganak na may third eye, ngunit minsan, sapat na ang mapalapit ka sa maling tao. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Pagod, malamig at maulan. Dahil sa lamig ng aircon sa bus, mabilis ako nakatulog. Nagising ako nang maramdaman kong may nakasandal sa balikat ko. Isang matandang babae ang katabi ko, si Aling Rosa. Mahimbing siyang natutulog, kaya hinayaan ko na lang. Habang tulog siya, tumingin ako sa unahan ng bus. Noon ko napansin ang mga nakatayong pasahero. Siksikan, tahimik, at walang galaw. Habang tumatagal ang titig ko, napansin kong kakaiba ang mga mukha nila. Maputla, halos kulay abo, at ang mga mata, walang buhay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang mapansing ang ilan sa kanila ay hindi man lang tumatapak sa sahig. Wala silang mga paa. Parang nakalutang lang sila sa ere. Napapikit ako sa sobrang takot at tahimik na nagdasal. Halos isubsob ang ulo ko sa balikat ni Aling Rosa. Dahil sa galaw ko, nagising siya. Umayo siya ng upo at bahagyang lumayo. Pagmulat ko muli ng mata, biglang nawala ang mga nakatayong pasahero. Parang hindi sila kailanman nandoon. Napansin kong nakatingin si Aling Rosa sa akin. Tila alam niyang nakita ko. Hinaplos niyang noo ko gamit ang basang hinlalaki na para bang may inaalis sa akin. Nang luminaw ang paningin ko, napansin kong halos walang nakatayong pasahero sa bus. May mga bakanting upuan pa. Mahina niyang ipinaliwanag ang nangyari. Dahil daw nakatulog siya, humina ang proteksyon ng third eye niya at nadamay ako. Ang mga nakita ko raw ay mga kaluluwang namatay sa mga kalsadang dinadaanan ng bus. Masuwerte pa raw ako dahil maayos ang itsura nila. Minsan daw, mas malala. Binigyan niya ako ng asin at inilagay sa panyo ko bilang proteksyon. Mula noon, umiiwas na ako sa kahit anong skin-to-skin contact sa mga estranjero. Dahil minsan, sapat na ang isang sandaling pagdikit para makita mo ang hindi mo na dapat makita. Kung may sarili kang karanasang hindi mo maipaliwanag, mga nakita, narinig o naramdaman sa dilim, ibahagi mo sa comments. At kung gusto mo pa ng mga kwentong totoong nagmumula sa takot, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa latest animated kwentong katatakutan.